Yan, hello po. So yan, medyo nag-i-struggle tayo technically, pero samahan tayo ng Panginoon, no? May struggle technically, pero samahan ng Diyos. Ayan, please po, repost it, like it, share it, kapatid. After like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo. So ayan, lahat po ng narito, sana bumalik po sila. Ayan, paki-tap-tap na lang po, like it, share it, kapatid. Para kasing naglag lahat eh. So, ayun, sa lahat po na nandito, no, please, repost it. Salamat po sa Panginoon. So, kailangan po nating i-relive para pumasok po yung algorithm. Ay, okay lang po. Opo, kaya nga po binabalik natin yung morning devotion natin. Kasi marami pong bawal magpuyat, no? Huwag ka mag-leave sa ministry, kapatid. Sa Diyos ka tumingin, wag sa tao. Hello po. Ayan, please po, like it, share it. Maganda po ito, kapatid. Itong topic natin ngayon, Jesus hears you. Sa mga pakiramdam nila, hindi naririnig ang mga panalangin nila. Sa mga pakiramdam nila na walang pag-asa, kapatid, naririnig ka ng Diyos. Amen. So kaya magpatuloy tayo sa faith natin kay Lord. Pag red flag ang pastor, kapatid, mas maganda po na mas maganda po, kapatid, na kausapin mo ng masinsinan yung pastor mo. Ngayon, kapatid, i-pray mo, pero para sa akin kasi hindi mo na solusyon yung pag-alis eh. Nadadaan sa tamang usapan. Naniniwala naman ako na sasamahan ka ng Diyos. Amen. So yan, hello po yun. Yan, medyo bumabalik na yung algorithm natin. Yan, pakishare na rin po sa group chat natin, please lang. Kasi wala po akong way to share it. Kasi pag sinare ko po, nag-alt-tab po siya dito sa cellphone. Paki-like na rin, kapatid, paki-tap-tap naman po. Wala akong algorithm ng umaga, Ate Lian. Yan, paki-share po, paki-share. Ay, hindi po ako yun. Ba't naman bold? Hindi ako nagbo-bold, no? Ikaw talaga. Saint Peter. Ikaw ay kaibigan ko ibang Saint Peter, pero ikaw hindi kita kaibigan, kaya i-mute kita. Maaga talaga yan sila, sobrang aga. Yan, hello po. So yun, paki-like, comment, share it, tap it, guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Pero ngayon po tayo po ay mayroong topic na Jesus hears you. Ay, hindi na po yan. Hindi na po tama yun, mga kapatid. So, hindi ko alam kung paano yan eh. Pero, sino bang mas higher? Wala ba kayong denomination, kapatid? Napakahalaga kasi na mai-correct yan. Ay, hello po. Thank you po. Ayan, siguro pwede na rin tayo mag-start. Nandito na ba kayo? Pakisabi nga ng present. Sige po, sa lahat po ng narito, pasabi nga, present. Ayan. Paki-tap-tap na rin, kapatid, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So, more likes.
More likes, more share, no? Yan, thank you sa present. Ayan, thank you po. May taga-Japan, may taga-Malaysia naman talaga. Ayan, present. Hallelujah, no? Salamat po sa Panginoon. So, we're just waiting for others to join, mga kapatid. Pero, pwede na rin siguro tayo mag-start, no? So, actually, ang topic na yun, kapatid, sino dito yung pakiramdam niya hindi siya naririnig, no? Pakiramdam niya walang nangyayari sa buhay niya o kaya pakiramdam niya na hindi niya alam kung saan pupunta. Kapatid, ang Diyos naririnig ka. Amen. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Luke chapter 18 verse 35 to 43. So napakaganda po ng topic na to at naniniwala po ko na pag to na-meditate mo ng tama o kaya naman napakinggan mo ng tama, may gagawing bago ang Diyos sa'yo. Amen po ba? So, siguro po mag-start po tayo. Tayo po muna isaglit na manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, alam ko na marami ka pang idadako dito at naniniwala po ako na sa aming pong pagde-devotion, ikaw pa rin ang Diyos na kikilos sa aming buhay. Kaya Lord, I pray and declare that your love, power, anointing, and peace, Lord God, will always be upon with us. Katulad din ng babasahin namin ngayon, maririnig mo ang aming mga dalangin at ito po ay iyong sasagutin. Kaya Lord, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, thank you po, no? Thank you po sa mga nag-repost din. Please, repost. Kasi wala po tayong algorithm ng umaga, kaya kailangan ko po ng tulong nyo. Amen. So ngayon po, basahin po natin yung Luke chapter 18, verse 35 to 43. Sige po, buklatin po natin yung Bible natin. So tayo po ay magbabasa o mag-aaral straight from the Word of God itself. Amen. So the devotion itself straight from the Word of God. Ano ba sinasabi ng Bible? As much as possible, hindi po tayo magko-cross-reference. Pero gusto ko po kasing maintindihan nyo paano ba ang tamang pagde-devotion. Amen. At the same time na naiintindihan po ninyo. Amen. So our topic right now is Jesus Hears You. So basahin ko po sa ASND version. Luke 18:35 to 43. Pwede mo bang sabihin dyan, kuya, nabuklat ko na. Ayan. Maganda po kapatid, nabuklatin nyo mismo sa Bible nyo. Amen. Luke chapter 18 verse 35 to 43. Sige po. Ayan. Luke 18:45 to 43. Tingnan nyo po, bumababa yung ano natin. Kasi nga, wala akong algorithm pag umaga. Kaya pasama sa prayer to na marami tayong maabot pag morning, no? So, Luke 18, chapter 35 to 43. Sige po. So, basahin ko po, no, sa Tagalog version. Nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao, dumadaan si Jesus na taga Nazareth. Sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga tao na nasa unahan pero lalo niyang nilakasan ang pagsigaw, anak ni David, maawa kayo sa akin. Tumigil si Jesus at inutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, makakakita ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoong Jesus? Amen. So napakaganda po ng verse na to, no, kapatid. Again, Luke chapter 18 verse 35 to 43. Na ito po ang nagsasabi, kapatid, na ang Diyos ay naririnig ka. Amen. Jesus hears you. Sobrang dami nating pagkakataon sa buhay, kapatid, na talagang tinawag natin ng Panginoon at pakiramdam mo hindi sumasagot si Lord. Akala mo lang yun. Amen. So itong verse na to ang magpapatunay, kapatid, na naririnig ka ng Diyos. Ngayon, anong matututunan natin dito? Actually, ito po ang pangalan niya ay Blind Man Bartimaeus. Kailangan po may account sila ng TikTok para maka-join. Ayan. So kung titingnan natin, kapatid, sabi dito, nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong
nagdaraan, nagtanong siya kung anong nangyayari. Sinabi niya ng tao sa kanya, dumaan si Jesus na taga Nazareth. Kapatid, alam mo itong bulag, naniniwala po ko, hinihintay niya talaga si Jesus. Amen? Kasi kapatid, tingnan mo, hindi naman siya nakakakita pero alam niya na dumaan. Kaya noong dumaan, anong ginawa niya? Tinawag niya si Jesus. At kahit mahirap ang sitwasyon niya, para bang imposibleng mapansin, tinawag niya pa rin si Jesus. Amen? Kaya kapatid, ganito yung buhay natin eh. Pakiramdam mo, hindi ka naririnig ng Diyos. Pakiramdam mo, walang pakialam sa'yo ang Panginoon. At lalong-lalo na pakiramdam mo, walang mangyayaring maganda sa'yo pag naki Jesus ka. Mali. Maraming pagkakataon kapatid na yung pinalagpas na natin. Huwag mo nang palagpasin yung pagdaan ni Jesus ngayon. Amen. Para ba ngayong nasa FYP mo, napadaan lang to eh. Pero nung nakinig ka, may pagpapala ang Diyos. At maraming beses na po sa buhay natin na dumaan si Jesus, hindi lang natin siya napansin. Amen. Ang daming beses kapatid na sinasabi ng Panginoon, eto ako dumaraan, tatawagin mo ba ako? Kaya kapatid, let this reflection be in your heart na hindi mo dapat pinalalagpas ang mga pagkakataon na kung pwede, kailan at paano ka tatawag sa Panginoon. Every prayer, kapatid, is an opportunity for an encounter. Amen. Every call upon the name of the Lord is an opportunity of healing. Every time that you raise your hand to the Lord, every time that you ask the Lord for something, it's an opportunity to experience the presence of God. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. At ang ginawa ng bulag kapatid, pigilan man siya ng tao, nagpumilit siya. Katulad kagabi, topic ko, yun po eh. Amen. Nagpumilit. Nagpupumilit, kapatid. Kapatid, hindi po dinuraan. Mali po yung term na dinuraan. Hindi po yung bulag, hindi dinuraan. Dumura siya at naglagay siya ng clay, pinahid sa mata, at pinahugas po sa Jordan at nakakita. Hindi po dinuraan. Okay? Sa lupa po idinura. Okay? At hindi natin pwedeng questionin din ang gawa ng Panginoon kasi God moves even in the mysterious way at even in the times na hindi natin naiintindihan yung ginagawa niya. Amen po ba? Hallelujah. So kung titingnan natin, pero focus tayo dito kay Bartimaeus. Amen. So, at kung titignan mo kapatid, nagsumigaw siya lalo. Ganun dapat kasi kapatid. Nagpupumilit ka sa Panginoon. Lord, kailangan kita. Kaya tatawag ako sa iyo at tatawag ako sa iyo. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen. Minsan kapatid, inaakala natin. Yan, tama sa Ate MJ. Nakakahiya naman. Makasalanan ako, Lord eh. Ganito ako, Panginoon. Hirap na ako, Panginoon. Siguro, Lord, hindi mo ako pinapakinggan kasi makasalanan ako. Kasi marumi ako, hindi ko pa mabitawan yung kasalanan ko. Kapatid, walang perfect. Tandaan mo yan. At kahit sinong minister dito, kapatid, sa TikTok, o kaya face-to-face, o kaya kahit sinong nagpipreach, hindi rin sila perfect. Kaya lang ako nakakapaglingkod, kaya lang kami nakakapaglingkod, hindi dahil magaling kami o maayos kami, kundi dahil lang din sa biyaya ng Panginoon at wala tayong pinagkaiba. Makasalanan ako, makasalanan ka, at tayo nabubuhay dahil lamang sa biyaya ni Lord. Amen po ba? Kaya nga ang tinuturo ko kapatid, lumapit ka lang sa Diyos at ang Diyos ang magbabago ng buhay mo. Amen. Marami kasing nangyari kapatid na inunahan na nila na ang paglayo ang solusyon, hindi ang paglapit. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon,
Katulad ng bulag na to, magpumilit kang lumapit sa Diyos. Kahit ba pigilan ka ano? Amen, sabi mo nga dyan, ano? Tutuloy pa rin ako. Kahit na hindi na naglilingkod mga kasama mo dati, okay lang, tutuloy pa rin ako. Kahit mag-isa mo nang pumupunta sa simbahan, tumuloy ka lang. Amen. Kasi kapatid, ang tunay na makakatulong sa'yo ay ang Diyos at ang Diyos lang. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Kaya kapatid, naniniwala po ako may gagawin po ang Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, ito pong live natin, umaga na lang, gabi-gabi na lang. Bakit? Kasi gusto kong patunayan kapatid, there is power in consistency. There is also power if you will push yourself na papunta sa Panginoon. Magpupumilit. Kapatid, ang topic namin kagabi, yung babaeng dinurugo. Pati na rin yung si Jairus. Si Jairus kapatid, Pariseo. Lumuhod siya at nagpatira pa sa Panginoon. Pinilit niya yung sarili niya na lumakalapit sa Panginoon. Yung babaeng dinurugo, kahit padapa, kahit pagapang, mahawakan niya lang yung laylayan niya. At ano po ang outcome ng dalawang ito? Pinagaling sila ng pananampalataya nila. Anong sabi ni Jesus? Huwag kang matakot, maniwala ka lang. Huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Amen? At ito na naman, si Bartimaeus na bulag. Ano na naman ang sinabi ng Panginoon? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bakit? Kasi patuloy siyang tumawag sa Panginoon. Amen? Kaya ito po yung pag-uusapan natin, hihimay-himayin po natin to. Amen po ba? Introduction pa lang yan kapatid, hindi pa tayo tapos. Amen? Kaya kung titingnan nyo kapatid, again, sabi ko straight from the Word of God para alam nyo po kung paano himay-himayin. Punta muna tayo ng 35 and 36. So kung titingnan natin dito kapatid, kakatapos lang po ni Jesus na mag-minister at papunta po siya sa Jericho. Ngayon, may isang lalaking bulag, ang pangalan po niya ay Bartimaeus na naglilimos. Ngayon, nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya ng mga tao, dumadaan si Jesus na taga Nazareth. Kapatid, ito po yung gusto ko munang i-emphasize. Dumaan si Jesus. Maraming pagkakataon kapatid, in mysterious way. Pag ikaw ay bumiyay sa EDSA, may makikita ka mga billboard na Jesus loves you. God is good. Tapos, pag makikinig ka ng radyo, maririnig mo yung MX, ano ba yun? MX-13 ba yun? Ano ba yan? Yung gamot na nagpipreach ng gospel. Napadaan to sa FYP mo, maririnig mo na meron nagsishare ng Word of God. O kaya naman, nakakapanaginip ka, andito ba si Sifa? Hi Sifa. Hindi ko alam kung nandito si Sifa Kung nandito ko, magparamdam ka nga. Kaya katulad yan, makakapanaginip ka. O kaya naman, bigla na lang may impression sa'yo na manalangin ka. May mga ganun ba kayong moment? Yung para bang sinasabi sa'yo, kailangan mo mag-pray ngayon. May ganun ba kayong moment? Di ba? So, ibig sabihin kapatid, ang Diyos ay dumaraan sa buhay mo. Hindi lang yun kapatid, may makikita ka ng mga pagpapala na hindi mo naman deserve, pero dumadating. Pagdaan yun ni Jesus. Amen. May mga suliranin kang daraan, pero alam mo, kasama mo si Jesus. Anong ibig kong sabihin? Maraming pagkakataon na dumaraan si Jesus sa'yo. Ang tanong ko, ano ang ginagawa mo? Walang halong bola kapatid. Mag-reflect ka sa sarili mo. Pag dumaan ba si Jesus sa buhay mo? Nagpupuri ka ba sa Kanya? Nananalangin ka ba sa Kanya? Kinakausap mo ba siya? O sabi mo, dyan ka muna Lord? Pag dumadaan ba si Jesus sa buhay mo kapatid, sinasabi mo ba na, Lord, I love you Jesus. Mahal kita o aking Panginoon. Mabuti ka o aking Diyos. Ganun ka ba? O wala lang? Kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Dumadaan si Jesus. Amen. Kasi kapatid, alam mo, pag may intimacy, amen, pag meron kang, malapit ka na sa Panginoon, o kaya malapit ka na sa, nagbabasa ka na ng Bible,
nagwo-worship ka na, hindi mo malalagpasan talaga yung pagdaan ni Jesus. Bakit? Eh, kayo po, sino po dito regular na nanonood? Pwede nga po taas yung kamay. Sino po yung mga regular na nanonood? Dahil 'di ba, hindi ko pa naman kayo nakikita, kaya tsaka at the same time hindi ko naman kayo laging naririnig, pero lagi niyo ako naririnig, tama? Kapatid, kahit patayin ko 'tong camera, 'pag nagsalita ako, kilala niyo ba na ako 'to o hindi? 'Di ba? Kahit wala ako, basta narinig niyo yung boses ko, kilala niyo, ako 'to, tama? Kasi nga, lagi tayong nag-uusap o lagi niyo akong naririnig. Gano'n din po sa Panginoon, kapatid. 'Pag araw-araw mong kausap si Jesus, 'pag inaabangan mo si Jesus, alam mo na siya 'yan. Sino po dito yung may mga kotse? 'Di ba alam mo na yung tunog ng kotse mo, ng motor mo kung darating na. Alam mo na yung tunog ng kotse ng kapitbahay mo. Alam mo na yung kaluskos ng mga tao sa bahay niyo. Amen ba? Kasi nga, nakakasama mo na siya sa pamumuhay mo. Amen ba? Ako, kapatid, meron po akong anong tawag dito? Pagkakataon na alam ko na kaagad yung tunog ng e-bike kasi nga marami ditong kakilala ko na ng mga e-bike rider eh. Alam ko na kaagad yung tut tut. Alam ko na ay dumating na si ganito. Kasi nga, meron kang inaabangan at the same time, alam mo na. Ngayon, nang marinig niya na si Jesus na yon, amen, napakahalaga na maintindihan mo na si Jesus, kapatid, ay dumarating na. At alam mo, kapatid, ang dami nagre-request sa inyo ng end times, malapit na pong dumating si Jesus. Sa totoo lang. Kung nagbabasa ka ng Bible, kapatid, meron yung mga signs po ng end times nandyan na kaguluhan, pagkakagera-gera. 'Di ba? Meron pa nga si Donald Trump, 'di ba, kapatid, ang sabi, peace. Eh, kapatid, may verse na yung mismong sinabi niya, may prophecy din doon. Yung paiba-iba yung weather, kapatid, marami na tayong nararanasan na hindi po naranasan in the past. Marami pong climate change tayo na hindi nararanasan in the past. Pasama na ng pasama ang mundo. Amen? Patindi na ng patindi ang gobyerno pa lang natin eh. Para bang hindi naririnig yung mga tao. Di ba? Imagine mo, kapatid, yung mga nasa lantas sa Mindanao, ginagamit pa rin nila yun para lang mamolitika. Di ba? Imagine mo, kapatid. Ibig ko sabihin, pasama na ng pasama ang tao. Patindi na ng patindi yung mga nangyayari. At nalalapit na po ang wakas. Eh, ang tanong, ikaw ba, kung dumaraan si Jesus, naririnig mo ba? Tatawag ka ba? Amen. Kapatid, sabi po ng Revelation, kumakatok ako sa sa pintuan ng iyong puso. Pagbubuksan mo ba si Jesus? Kaya nga, kapatid, sa totoo lang, kaya po ako nagtsatsaga to preach the gospel. Ulitin ko po in the highest note, wala po akong kinikita dito. Hindi rin po monetize yung mga video. At the same time, yung mga nagsisend po ng diamonds, like for example ngayon, titignan natin, may 28 diamonds, $0.10 kapatid, magkano lang to, 5. So kumbaga, kapatid, hindi po ako talaga nagmo-monetize dito o kumikita. Pero kapatid, bakit ko to tsinatsaga? Kasi ito po ay ang pagkatawag ng Diyos sa akin. Ito po ay ang trabaho ko sa church o trabaho ko para sa Diyos na ihayag po ang salita niya. Kaya, kapatid, nasa nakikinig na yon kung tatanggapin niya o hindi. Bakit? Nalalapit na ang wakas. Naririnig mo ba na dumadaan na si Jesus? Amen. Kasi minsan, kapatid, ang complacent ng buhay natin. Tama, mali? Itong bulag, kapatid, ang tindi kasi ng pinagdadaanan niya. Kaya inaabangan niya si Jesus. Eh ikaw, hindi porket okay ang buhay mo, kapatid, hindi mo nahanapin si Jesus. Hindi porket may nakakain ka, hindi mo nahanapin si Jesus. Amen.
Hindi po ako nananalangin para ipagyabang. At hindi po ako hipokrito. Amen ba? Alam po yan ng marami. Amen. Pero ulitin ko po, ikaw ang gusto kong mag-reflect. Ano ang kalagayan ng buhay mo ngayon? Ikaw ba ay pinili mong lumapit kay Jesus? Amen. Minsan kapatid, kung re-reflect natin yung buhay natin, hindi naman natin talaga kino-consider lagi ang Diyos. Nag-live po ako kagabi 12 AM lang. Amen. Ito kapatid, makinig kayo kung paano pumapalapit kay Jesus. Amen. Ang tanong nga, nare-recognize mo ba si Jesus? Kasi kapatid, sa totoo lang, we are blinded by our circumstances. We are blinded by our problems. We are blinded about our struggles in life. Amen. Blinded tayo. Oo kapatid, nalabas ako ng kwarto no mamaya nga may jail ministry pa ako. I-mute niya yan si Marky. Kagabi pa yan eh. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo kapatid, sa harapan po ng Panginoon, tinatanong niya, dumaraan ako, tatawag ka ba? Kasi kapatid, itong devotion natin, anong sabi? Nang malaman niya na si Jesus ay dumaan kapatid, ano pong sabi niya? Sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa akin. Kapatid, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Kapatid, tumawag ka sa Diyos. Pag matindi na problema, tumawag ka sa Diyos. At kahit hindi matindi ang problema, tumawag ka pa rin sa Diyos. Amen po ba? Minsan kasi kapatid, ang problema sa tao, hinahaya-hayaan niya lang yung buhay niya na maghirap. Tinatanggap na lang niya, hindi ganito na talaga ako, wala na atang kwenta buhay ko, kaiwan-iwan talaga ako. Di ba sabi pa nila Liza Soberano, pangit ba ako? Pangit ba ako? Di ba may scripture na gano'n? Minsan ganun ka eh. Minamaliit mo sarili mo. Ganito na lang ako. Matanda na ako. Wala akong trabaho, etc. etc. Kapatid, meron po kaming isang member po sa church, 86 years old. Sumasayaw pa pag nag-worship. Amen. Imagine mo kapatid, 86. Amen. Uy, talagang umano ka pa ha? Kumuha ka pa ng isang account ha? Bakit nangaaway kayo? Alam mo kapatid, hindi ko maintindihan sa tao. Magsa-side comment muna ako ha. Hindi ko maintindihan sa tao. Kasi kapatid, kung halimbawa ako, basic human decency. Basic human na pag-uugali. Kung ang isang bagay ay nakakatulong sa iba, hindi mo na kailangan pigilan yun. Tama ba? Halimbawa, may nakita kang tumutulong na magpakain ng mahirap. Kailangan mo bang mag-ialam na, huy, huwag ka magpakain dyan. Basic human decency, iset aside mo yung pagiging Bible, pag-set aside mo yung biblical, iset aside mo yung religion. Kapatid, basic human decency lang to, hindi mo na kailangan ng seminar dito kapatid, hindi mo na kailangan ng tamang yung mga conference, hindi na tamang pag-uugali kapatid, nakakaganda ng buhay yan. Amen. Gumawa ka pa talaga ng account para lang manggulo. Basic human decency yun. I mean, respeto na lang yan eh. Respeto. Ano pa ba? Pakikisama. Yun ang pinaka-basic eh. Amen ba? Kaya alam mo kapatid, kayo po kayo pong na regular dito, please lang.
Kung may nakikita ka na may magandang ginagawa, hindi na kailangan pigilan. Amen. Maganda eh. Ewan ko, hindi ko alam kapatid pero nakakalungkot isipin kapatid na may mga tao pa rin talaga na feeling entitled ba, no? Pero anyway, pinili naman natin maging public to eh. So, tanggapin natin. Amen. Kaya kapatid, di ba, napakahalaga na maintindihan mo. Ulitin ko, basic human decency yun. So, respeto, yan ang hindi po nabibili. Yan po ay dapat inuugali. Amen. At hindi yan na-earn. If you want to be respected, you must be respectful. Kasi sabi po ng Bible, kapatid, di ba? Kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Di ba? So, napakahalaga po niyan. So, again, it is more than Bible. It is about your life itself. Kasi kapatid, lahat ng ginagawa mo, wala mang effect sa amin yan. Pero dahil ginawa mo, one day, aanihin mo yan. At nakakalungkot yun. Amen. Amen po ba? So again, kapatid, balik po tayo sa devotion natin. Ano pong sabi nung bulag? Sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Amen. Napakahalaga kapatid na maintindihan mo ang pagtawag sa Panginoon. Biblical perspective at biblical doctrine at biblical principle. Alam na po ng Diyos yung pangangailangan mo. Tama? Alam na ni Lord yung mga needs mo. Alam na ni Lord yung mga ibibigay sa'yo. Pero kapatid, ang Diyos kasi ay gentleman na Diyos. Sa paanong paraan? Hindi siya basta-basta nangingialam sa buhay mo unless otherwise tawagin mo siya. Kasi kapatid, anong sabi niya? Sa Revelation na lang, kumakatok ako sa pintuan nyo. Ibig sabihin kapatid, hinihintay niyang pagbuksan mo siya, hindi yung sisipain niya yung pintuan, bigla siyang papasok. Ano ba yun? Kabastusan yun. Tama, mali? Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo, kailangan mong lumapit kay Jesus. Kailangan mo siyang tawagin. Kasi kapatid, kaya nga mali yung principle ng iba na, bakit nyo ba tinatawag ang banal na Espiritu? Bakit pa kayo kumakanta ng Come Holy Spirit? Eh kapatid, you are humbly asking the presence of God. Amen po ba? Doctrine-wise kapatid, kasama mo na ang banal na Espiritu. Pero we must have a complete reverence. Complete na pagrespeto. Imagine mo na lang, sabi po ng Bible, di ba? We work in the kingdom of God. If you are in the kingdom, bigla ka na lang bang maninipa ng mga pintuan? Di ba yung mga sa kingdom, yung mga bigla na lang nagbubukas ng mga pintuan papunta sa hari? Di ba sila yung mga tinatawag na bastos? Amen. Pero kung titignan mo kapatid, sa harapan po ng Diyos, ang gusto niya, meron pa rin tayong complete reverence. Eh ano kung sabihin ko, come Holy Spirit, fall on me now? Nabawasan ba ang pagka-Diyos ng Diyos? Naging bastos ba ako doon? Mali ba yun? Yung kasama mo nga sa bahay, tinatawag mo kahit nandyan eh. O sige, tingnan natin kapatid, baka kain na kayo, nasa sala siya. Nasa lamesa ka, konti na lang. Ano yun, kakain ka na lang kasi pakiramdam mo, pupunta naman siya, hindi, di ba? Anong gagawin mo anak? Lumapit ka na lang, kain na tayo, sabay-sabay na tayo. Tama, mali? May mali ba doon? Hindi mali yun. Kaya kapatid, kung sino man ang nagsasabi sa inyo na mali ang pagtawag sa Diyos, nako, hindi ko na alam kung ano pang tama na pwede nilang sabihin. Bakit mali? Bigyan niyo ako ng biblical perspective na mali ang tumawag sa Diyos. Eh, anong sabi ng Panginoon? Call upon the name of the Lord. Amen. So if a believer says, "Come Holy Spirit, fall on me now," so be it. If people will call Jesus, Son of David, have mercy on me, so be it. Kanya-kanya tayo ng pagkatawag, kanya-kanya tayo ng intimacy, kanya-kanya tayo ng relasyon sa Panginoon. Amen po ba? So kung paano mo tinatawag ang Diyos, nasa sayo na yan. Hindi ka na kailangang turuan. Tama, mali?
Wala pong pattern. Kung sino ka, kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos yan. Marami pong tao, kapatid, tahimik. Marami pong taong madaldal. Tama, mali. Di ba? Iba-iba tayo ugali, iba-iba tayo. We are fearfully and wonderfully made. Pero merong iba na tinatawag nila ang Panginoong Yesus sa pag-iyak nila. Tinatawag nila ang Panginoong Yesus sa pagiging joyful nila. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoong Yesus, tawagin mo siya. Uy, meron nagsasabi kinontent pa nga eh. Kaya hindi rin pwede sabihin na wala daw nagsabi. Ang dami po. Naging mainit na topic po dito sa TikTok yan. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos, call upon the name of the Lord. Jay, tama ba? Jay, kahit napakiramdam mo hypocrite ang tingin mo sa sarili mo, call upon the name of the Lord pa din. Amen. Napakahalaga niyan. Kapatid, call upon because Jesus hears you eh. Ngayon kapatid, tingnan mo anong pattern. Sobrang ganda ng story na to. Ngayon, sabi po ng verse 30, sinaway siya ng mga tao na nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ng pagsigaw, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Madaming pipigil sa'yo sa faith. Alam mo kapatid, based on survey, magbe-base po ako ng survey. Ang anak, pinipigilan siya lagi ng parents niya in their faith. Ang asawa, pinipigilan siya ng asawa niyang lalaki o babae in their faith. Ang isang pamilya ay pinipigilan ng relatives nila sa kanilang faith. Amen. Kung titignan mo kapatid, lahat yan nangyayari sa atin. Tama yung survey. Laging may pipigil sa'yo at nakakalungkot kapatid, yung malapit pa sa buhay mo. Tama? Pero alam mo kapatid, huwag ka lang magpapigil. Amen. Ako po kapatid, ang number 1 na pumipigil sa akin, tatay ko. Nagkaroon kami ng argument, napunit pa niya yung Bible ko. Pero instead na magalit ako, pinakita ko pa rin pag-ibig ni Kristo. Amen. Yung bulag, pinipigilan, pero mas lalong sinigawan, mas lalong nilakasan ang pagsigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Hindi siya nagpapigil. Kapatid, pipigilan ka problema mo sa buhay. Pipigilan ka ng mga circumstances mo sa buhay. Pipigilan ka ng anak mo, pipigilan ka ng asawa mo, pipigilan ka ng kaibigan mo, pipigilan ka ng kasalanan mo. Pero kapatid, mag-matured ka na hindi ka lalayo sa Panginoon. Na pagpupumilit ka pa rin lumapit sa Diyos. Amen? Magpupumilit ka pa rin na Panginoon. Mahabag ka sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Panginoong Jesus, hindi ko na kaya. Tulungan mo na ako. Amen? Maraming sa buhay natin kapatid, nagpapigil na. Ano nangyari? Walang nangyari. Amen? Ang daming hadlang. Kapatid, pakinggan niyo po yung kantang Gantimpala. Ang sabi ton, marami mang hadlang sa aking pagsunod. Hindi magpapapigil. Amen? Hindi ko pa kasi maayos yung technical need natin kapatid eh. Pero gusto ko na sana magkaroon talaga ng worship time dito sa atin. Pero please pray kasi mahal po. Mahal talaga. Kasi pang iPhone eh. Wait lang search ko lang. Para mas makiintindihan natin. Sabi dito, marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Imagine mo yun. Marami mang hadlang sa iyong pagsunod. Kadalasan man ikaw ay napapagod. Pero huwag kang magpapigil dahil ang mithiin natin ay malugod ang Diyos. Amen po ba? Kapatid, kung nais mo ng complete healing, sabi ko to kagabi, kailangan mo ng complete faith.
Amen. Hindi dapat na konting ganito, nagsisway ka na. Hindi dapat konting ganyan, nawawala ka na agad in faith. Kapatid, kailangan mo ng kompletong pananampalataya. Hallelujah! Palakpakan naman natin si Lord. Oh God, you are the God who is good. Amen. Marami mang hadlang sa iyong pagsunod. Pero kapatid, ang tanging mitiin natin ay malugod ang Diyos. Ulitin ko ang problema nandyan lang yan. Sino bang wala? Sige nga, napakabalad mo kapatid kung wala kang problema. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Tama po ba? Amen? Lahat tayo nahihirapan sa buhay. Lahat tayo hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pero kapatid, kahit ganun, amen, dapat tumuloy-tuloy ka pa rin. Ulitin ko given na yan. Sabi mo nga, given na yan. Given na po problema kapatid. Ulitin ko, sino bang wala? Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may suliranin. Pero uulit-ulitin ko po sa inyo, hindi yan mawawala. Pero ang pwede nating magawa, ibigay ito sa Diyos at siya ang bahala dyan. Anong sabi ng Exodus 14:14? The battle belongs to the Lord. Amen. It is not your battle. Kaya gusto-gusto ko yung kanta na, this is how we fight our battle. Bended knees, worshiping God, reading His Word. This is how we fight our battle. Amen. This is how we fight our battle. By seeking the Lord. Amen. Yan, ipagtatanggol ka ni Yahweh, pumanatag ka lang. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, katulad nito, hindi niya niintindi yung pumipigil sa kanya. Anong ginawa niya? Mas nilakasan pa niya. Kaya kapatid, alam niyo po, mas maraming hadlang, mas malaking opportunity na pataasin mo pananampalataya mo. Amen po ba? Mas matindi ang hadlang, mas matindi ang opportunity to worship God. And God will move upon your midst. Amen. God will move upon your prayers, kapatid. Ang dami nating, ako kapatid, hinihingi ko mga prayer request nyo. At sobrang dami talagang para bang wala ng pag-asa. Pero kapatid, huwag kang manawa, kundi lagi kang magpatuloy kasi ang Diyos, kapatid, ay hindi po bingi na hindi ka marinig. Siya po ay naririnig ka. Amen. At ang favorite name ko po sa ngayon ng Panginoon, kapatid, He is our Elroy. E-L-R-O-I. Amen. He is my Elroy. Ano yun? The God who sees me in the wilderness. The God who sees me, kapatid. Pag nakita ka ng Diyos, may gagawin siya. Pag narinig ka ng Diyos, may gagawin siya. Sabi rin sa Exodus, kapatid, umabot sa aking trono ang inyong mga panaghoy. Kapatid, pag matindi na problema, umiyak ka na rin ng matindi sa Panginoon. Ang problema kasi sa atin, kapatid, mga huwan tamad tayo. Amen ba? Ganyan ka lang. Wala kang ginagawa. Hindi ka man lang manalangin. Nakaiga ka lang. Hinahayaan mo na lang na apak-apakan ka ni tanin. Hinahayaan mo na lang pigil-pigilan ka, kapatid. Huwag kang papayag. Amen? Huwag kang papayag. Ang mahalaga, lumalaban ka sa pananampalataya mo. Amen po ba? Ang mahalaga, kapatid, lagi kang tumatawag sa Panginoong Hesus. Amen? At hindi lang to fictional, kapatid. Hindi lang to para lang makiliti ko mga tenga nyo. Hindi, kapatid. Kung totoo mong gagawin ang pagtawag sa Panginoon, totoo din ang pagkilos ng Diyos sa'yo. Amen po ba? At yan ang faith. Hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka ng may gagawin ng Diyos. Amen. God is good. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, ano man ang mangyari,
May nagsabi pa, bakit kinuha niya anak ko? Alam mo kapatid, ang bata, sa langit yan. Di mo man maintindihan ngayon bakit kinuha, pero ang purpose ng Diyos, i-secure na siya sa langit. Amen. Meron po dito sa amin kapatid, 4 months pa lang, kinuha na ni Lord. Ang mahalaga, binigyan ng pagkakataon na maging ina. Amen. Mahirap intindihin kapatid, di ba? Pero kung titignan mo, ang hirap ng buhay dito sa mundo, hindi na pinaranas ng Lord sa kanya. At pagdating po sa langit kapatid, hindi yan baby. Glorified body yun. Yung full grown niya, ang makikita mo doon. Amen. At kung sino ka mang namatayan ng anak kapatid, na nag-comment no, dalangin ko, place your faith to Jesus. At one day in heaven, you will meet your baby. Amen po ba? Pero ngayon kapatid, balik tayo dito. Ang sinasabi ng Diyos, call upon the name of the Lord. Lakasan mo pag pinipigilan ka. Dapat mas matindi ang pagtawag kaysa sa mga problema. Dapat mas matindi kapatid ang pananalangin kaysa sa mga ginagawa ng kaaway. Kapatid, hayaan mo na lang ba yung buhay mo na apakapakan ka nga ni tanin? Hayaan mo na lang kapatid na problemado ka? Hayaan mo na lang na umiiyak ka na lang sa gilid, wala kang gagawin? Kapatid, itong bulag, hindi niya hinayaan na manatiling bulag. Kundi ang ginawa niya, tumawag siya. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen. Ulitin ko, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At Elijah, bibigyan din kita ng sample. Naniniwala ko, hindi po aksidenteng nandito ka. Namatay po nanay ko. Namatay po lolo ko. Namatay po lola ko sa other side ng family namin. In just 1 year. Lumipas po ang 4 na taon. Kasama pala uncle ko namatay pa. Lumipas po ang 4 o 5 taon, 7 taon, 7 taon. Namatay po uncle ko, namatay po lola kong napakamahal ko, at namatay po rin yung lola ko dun sa kabilang side naman. Lumipas po ang taon, another 7 years. Namatay po tatay ko, at yung kamatayan ng tatay ko, cancer, na ulo na lang niya nagagalaw niya. Nabaon kami sa utang. Di ko maintindihan. Pero alam mo kung anong naintindihan ko? Pinagdaanan ko ang lahat ng yun hindi para pahirapan ako, pero maintindihan ko ang mga kagaya mo. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko po kayo yung mga namatayan. Naiintindihan ko po yung pagpapagal nyo sa ospital. Naiintindihan ko. Kaya it seems na hindi mo maintindihan ngayon, pero alam mo kapatid, one day, palalakasin ka ng Diyos at sasabihin niya, i-comfort mo siya kasi pinagdaanan mo. Amen po. Amen. Kaya ako ganito kapatid. Tingnan mo, pupunta ba ako sa Rizal para lang mag-funeral kung hindi ko naiintindihan? Taga Cavite po kapatid 3 hours travel, pabalik pa. Mahal pa pamasahe. Pero nag-effort akong pumunta doon para po mag-minister sa namatayan kasi naintindihan ko yung namatayan. Amen. Pupunta ba ako ng Pasig to comfort yung isang tao na merong suicidal attempts kung hindi ko naintindihan yun? Amen. Naiintindihan mo rin yan. Amen. Ngayon, gusto ko rin sagutin. Bakit po anak ni David ang tawag? Kapatid, ang propesiya po, ang Mesaya po ay magmumula sa lipi ni David. Kaya po ang tawag po ng mga Hudyo, pag may faith sa Panginoon, Jesus anak ni David. Kasi kinikilala po nila na si Jesus ay ang Mesaya. Amen. So yun po yun. Ngayon, ano pong gusto kong ipaintindi sa inyo? Kapatid, pag tumawag ka sa Panginoon, naririnig ka ng Diyos. At kapatid, hindi mo, ngayon kasi pwede mo isip, kailangan ko palang lakasan para marinig ako. Hindi kapatid. Ang sinasabi po dito, hindi sa lakas ng boses,
kundi yung pagiging persistent mo. Amen? Hindi ko makuha yung Tagalog ng persistency. Ang pinakamalapit kasi yung Tagalog din, pagpupumilit mo. Amen? Persistency. Pagpupumilit mo na makalapit sa Diyos, pagpupumilit mo na marinig ka ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, ngayong tanghali, gusto ko pong ipaintindi sa inyo yan. Na kahit anumang oras ng buhay mo, pwede kang lumuhod at manalangin. Amen? Pwede kang lumapit sa Diyos anytime, anywhere. Amen? Kaya kapatid, kung pakiramdam mo, naririnig ba ako ni Lord? Oo, naririnig ka. Kung pakiramdam mo, ang layo ba ni Lord? Hindi. Dinig na dinig ka ng Diyos. Hindi ata ako mahal ni Lord, mahal ka ni Lord. Kaya nga sabi ko po kagabi at sabi rin po sa Lucas, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Amen po ba? Kaya ano nangyari ngayon? Pinalapit ni Jesus ngayon. Ito po ang gusto kong maintindihan nyo. May ginawa po ang Panginoong Jesus na dapat lagi mong ginagawa. Amen? Ano pong sinabi ni Jesus? Ano ba ang kailangan mo? Sa basalin ko, ano ba ang gusto mong gawin ko sa'yo? Kapatid, tinatanong ka ni Jesus ngayon. Ano ba ang gusto mong gawin ni Jesus ngayon? Minsan kasi kapatid, tinatanong ka na, nahihiya ka pa. Paano? Lord, kahit siguro bike na lang, kasi hindi ko sure kung bibigay mo yung motor sa akin. Ano yan? Nangunguna ka na, tama mali. Lord, kahit maliit na bahay na lang, basta meron kaming bahay. Hindi po yan pagka-humble, kapatid. Nililimitahan mo yung kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Ano ba gusto mo? Yun ang hingin mo. Meron ka pang ganitong drama, kapatid. Dramatic kayo eh. Lord, kahit anak ko na lang, wag na ako. Huy! Hindi ba niya kayang gumawa sa'yo at sa anak mo ng sabay? Tama, mali. Lord, ito pa, ganito ka pa. Lord, kahit na ito na lang, ipasa mo lang ako dito, kahit ako na bahala sa iba, huy. Huwag mong limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapatid, ang linaw, tinanong siya ni Jesus, ano bang gusto mong gawin ko? Ibig sabihin, kaya niyang gawin lahat. Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Ikaw lang ang naglilimata. Lord, kahit bigyan mo lang ako ng t-shirt, okay na ako. Kapatid, sa paghingi, hayaan mo ang nagbibigay ang magdesisyon. Ang mahalaga, nahingi mo na. Amen. Ulitin ko ang may final say pa rin kung ibibigay ang Diyos at ang Diyos pa din. Amen po ba? Tama? Tama, mali? Tama. Ulitin ko ang may final say sa mga bagay na hiningi mo, hindi ikaw, kundi ang Diyos. Kaya kapatid, ang mahalaga na hingi mo. Kasi sino ba nagtanong? Si Jesus. So minsan kapatid, nililimatahan natin. Alam mo, tinuruan ako dyan ng Lord din. Ganyan prayer ko dati. Sabi ko, Lord, tingin ko pang e-bike lang ako. Hindi. Sabi ng Lord sa akin, hingiin mo lahat, Jerome. Amen. O, di ba? Nagtap pa? Hallelujah. Kaya kapatid, wag mong limitahan at nakakahiya naman na limitahan mo yung kayang gawin ng Panginoon. Amen. Bakit ka mahihiya? Diyos mo yan. Sige nga, sa mga magulang nyo ba, nahihiya ba kayo? Hindi ngayong matanda ka na, nung bata ka pa. Di ba? Nung bata ka pa, wala kang pakialam, mama, gusto ko Jollibee. Di ba? Mama, gusto ko laruan. Mama, gusto ko, hingi ka nang hingi. Kaya nga sabi ni Lord ang faith mo ay parang bata dapat. Genuine at totoo. Di ba? Mama, sakit ulo ko. Ilutin mo ako. Ngayon kasi medyo naiya ka pa baka makaistorbo ko. Pero kapatid, ang isang magulang gusto niya na nakakatulong pa rin siya sa anak niya. Tama ba? Ganun din po sa Diyos, kapatid. Gusto pa rin ng Diyos na magkaroon ka ng complete dependency sa Kanya.
Eh, ang problema ikaw nililimitahan mo. Kapatid, 'wag mong limitahan. Tapos 'pag gano'n kayo, eh, eto lalo na babae. Tatanungin kayo, "Ano bang gusto mong kainin?" Ikaw na bahala. Tapos 'pag binigay halimbawa yung ayaw mo, "Di mo talaga ako mahal, hindi mo ako ganito." Ganyan-ganyan kayo. Wala kang pakiramdam, manhid ka ba? 'Di ba, ganyan kayo? Kapatid, kung in the first place sinabi mo na, wala sanang problema. Ano 'yun, makikiramdam kung anong gusto mo, eh, sa totoo lang naman, toyoin naman talaga kayo. Yan ang problema. Hindi mo sabihin kung anong gusto mo. Tapos pag hindi binigay yung gusto mo, mag-i-emote-emote ka. Amen. Huwag ka ganyan. Hindi, pinapasaya ko lang kayo. Mga seryoso kayo eh. Amen. Pero totoo kapatid. Mapapaaray mo ka talaga eh. Dami kong kausap dito po sa church kapatid. Mga kabataan. Ako. Ano bang gusto nyo? Ikaw na bahala kuya. Bumili ako ng kabayan. Alam mo yung kabayan na tinapay? Hindi ko nakain yan. Sabi ko, hindi ka pala nakain, hindi mo sinasabi. Sabi ko, ngayon nabili ko na, giinarte, kakainin mo yan. Ganun po ako dito. Kasi nga, we are from the poor community kapatid. Kaya ganun. Kung baga kapatid, hindi mo na sila madadaan sa mga, "Uy, anong gusto mo?" Hindi na kasi hindi mo makikinig sa yan eh. Amen. Pero kapatid, kung didiretsuhin mo, wala sanang problema. Amen. Ganun din po sa Panginoon, diretsuhin mo na. Nahiya pa eh. Oo, kahit mahal pa yan. Request mo. Ulitin ko ang desisyon, amen, ang desisyon po ay laging manggagaling saan? Sa nagbibigay. Hindi mo pwedeng limitahan. Eh ano bang sabi ng Panginoon? Walang imposible sa Diyos. Eh bakit ikaw nangunguna ka? Ito mga kapatid, bibigyan ko kayo ng illustration Hindi illustration, totoo. May isang member po namin dito sa church nagpa-pray. So sabi, di nagpa-pray siya. May prophecy na nag-flow, sabi niya. Sabi sa kanya ni Pastora, "Lord, ate, nakikita kita, magkakaroon ka ng e-bike." Sabi niya, I prophesy magkaka-e-bike ka in Jesus name. Umalis daw siya. Pero sa isip-isip niya daw, ayoko ng e-bike, gusto ko motor. Alam mo kapatid, dahil inayawan niya yung kayang ibigay ng Diyos, anong sabi niya? Alam mo Kuya Jerome, na ano kita, na-realize ko dyan sa sinabi, ito rin kasi pinreach ko sa kanila. Alam mo, na-realize ko, dapat pala tinanggap ko yung gusto ng Diyos mo kahit motor wala ako. Di ba? Nanguna kayo eh. Huwag mong pangunahan. Amen. Huwag mong tanggihan yung kayang ibigay sa'yo ng Diyos. Eh ikaw kasi, tinatanggihan mo. Eh tingnan nyo si Pastora kapatid, yung Pastora ko po dito. Nagumpisang naglalakad. Ang mission field kasi namin kapatid, kung lalakarin mo simula bahay nila, mga 30 minutes na lakaran. So nagumpisa siyang naglalakad pero naglilingkod pa rin siya. Binigyan siya ng bike pero naglilingkod pa rin siya. Binigyan siya ng e-bike pero naglilingkod pa rin siya. At ngayon kapatid, may nagbigay sa kanyang doktora ng kotse. Nakita mo kapatid, tanggapin mo ng tanggapin lahat ng binibigay ng Diyos at magpasalamat ka at maglingkod ka. Kasi hindi mo alam nile-level up ka ng Diyos. Eh paano kung si tanggi ka? Eh ako yan eh, gusto ko yan eh. Diba, ganun ka naman eh. Wag na nga siguro yan. Kaya nga kapatid, ano bang gusto mo, hingin mo. At kung anong ibigay ng Diyos, magpasalamat ka. Kasi kapatid, minsan naman, hindi ka naman matured para i-bless ka. Diba? Kung i-reflect mo sarili mo, maraming blessing ang binigay sa'yo ng Diyos. Pero ito rin ang dahilan kung bakit ka nalayo. Like for example, cellphone. Binigyan ka ng cellphone, hindi mo ikaka-glorify, kundi anong ginawa mo? Puro games ang inilagay mo dyan. Tama, mali. Ginagamit mo yung cellphone mo, panonood ng kung ano-ano. Amen! Ate Annie B, congrats dahil may baby ka na. Hallelujah! Di ba kapatid?
Kaya sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, ano ba ang kailangan mo? Anong sabi dito? Ano ang gusto mong gawin? Verse 41. Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Tingnan mo yung sagot ng bulag. Ito po yung gusto ko maintindihan nyo. Ano po sabi? Panginoon, gusto ko pong makakita. Kapatid, uulit-ulitin ko po sa harapan ninyo. Ano ba ang gusto mo? Dinerecho ng bulag yung gusto niya. Yun din ang sabihin mo sa Panginoon. Ano pong gusto mo? Ano bang gusto mong gawin? Hindi yung sabi ba ng bulag, may hirap ako siguro yung payamanin mo na lang ako, Lord. Hindi. Ano ba kailangan niya? Makakita. O di yun yung binigay. Amen. Diretsuhin mo. Sabi mo nga dyan, i-comment mo nga, diretsuhin mo kasi. Amen. At ngayon, ano pong sabi? Pinagaling ka ng yung pananampalataya. Kapatid, make sure mo, pag hiningi mo, naniniwala kang kayang ibigay ng Diyos. Kapatid, nakakalungkot isipin pero nangyari. Meron po sa atin, sa mga kapatid nating, matagal na po nakikinig dito Hindi lang po nabigay yung gusto niya. Sabi niya, nawalan na ng mananampalataya si Jesus na isa. Imagine mo kapatid, hindi lang naibigay sa'yo, nawalan ka na ng faith. Kaya ka nga humingi kasi naniniwala ka dapat na kayang ibigay ng Diyos. Amen, sana wag kang ganun. Kasi kapatid, dapat ang faith mo hanggang dulo. Hindi hanggang ngayon lang. Amen. Hindi pwedeng ganun. Kaya kapatid, kung dito po sa live group ko, hindi ko po kayo, bala kayo dyan. Basta ituturo ko, manampalataya ka sa Panginoon, manalangin kang walang humpay, at hintayin mo kung paano kumilos ang Panginoon. At nangyayari, at ang dami na pong answered prayer natin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga kapatid, pag hiningi po prayer request nyo, hindi yung mga tamad kayo, magbibigay na lang kayo prayer request, tinatamad pa, tsaka na lang, next time na lang. Tapos meron pang isa, nahiya kasi sa'yo lumapit. Ba't kayo mahiya? Hindi naman ako sikat. At the same time, kapatid, prayer request lang hiningi ko, pera ba yung hiningi ko? Hindi Kayo mahiya, amen. Ang mahalaga, nagbigay ka ng prayer request. At alam mo kapatid, mas maraming nananalangin. Amen. Mas marami pa rin. Mas maraming chances na sagutin ng panalangin. Bakit? Ang dami nagpe-pray para sa'yo Amen. Kapatid, yan ang boldly na humingi pero almost years wala pa rin kapatid. Hindi kasi natin pwedeng masabi o unahan ang timing ng Diyos. Amen. Ako kasi kapatid, ang dami ko ring hinihingi sa Panginoon, hinihintay ko na ng 7 years. Wala pa rin hanggang ngayon. Pero naniniwala pa rin ako na ibibigay ng Diyos. Amen. Marami kapatid na kung hinihingi sa Panginoon na katulad yan, may lupa po kami sa La Union. Hindi pa rin mabenta-benta. Pag nabenta nga, malaking tulong sa amin. Pero ilang taon na, magsasampung taon na, pero pinapanalangin ko pa rin na mag-prosper. May lupa kami sa Davao na binibenta po ng mga kamag-anak ko doon. Ilang taon na rin yun. Wala pa rin kaming makitang sagot, pero naniniwala ako na gagawin ng Diyos yung kalooban niya. Meron akong hinihingi na healing kapatid. Since birth, may hika ako. Ngayon, biyaya ng Diyos, konti-konti na lang ako mag-inhaler, pero meron pa rin. Pero ang faith ko sa Panginoon, pagalingin ako. Uulitin ko, hindi po nakabase sa timeline ang sagot ng Diyos. Nakabase pa rin sa Kanya kung kailan niya ibibigay. Kaya ang mananampalataya niya dapat hanggang dulo. Amen. Hanggang dulo dapat nananampalataya. Kasi alam ni Lord no kung hanggang saan lang yung faith mo. May testing kasi pag dumating ang pinakamatagal mo nang hinihintay, mas malaki ang glorification na kayang ibigay mo sa Panginoon. Amen.
Ulitin ko, hindi naman lahat talaga. Kasi kapatid, alam nyo po, principle ko to prinsipyo ko. Pag mabilis makuha, mabilis ding mawawala. Kung hindi galing sa Diyos, mawawala yan agad. Kaya mas maiging maghintay ng mahaba at pag dumating, sayong-sayo naman. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Ang dami na nating bagay na minadali natin, kapatid. Tumagal ba? Maraming bagay na atat tayo. Naging matibay ba? Pero ang mga bagay na binigay ng Diyos, kailanman hindi na mawawala. Tingnan niyo po itong ministry ko. Bago po yan naging 21K, alam po yan nila Ate Honeybee, alam po yan ng mga nandyan. Sang damakmak na basher, sang damakmak na pagmumura, sang damakmak na discouragement. Hindi lang online, pati face-to-face. Kaya hindi po ako nagla-live sa Blue Up Kasi marami pong mga basher. Pero okay lang. Ang mahalaga, umuusad ako sa Panginoon. Amen. Ang mahalaga, yan, daming restriction. Nalalaglag camera, naglalag. Wala pa akong laptop noon. Wala pa akong internet, wala pa akong sariling place. Kung saan ako nagla-live. Malabo pa camera, tama ba? Pero kahit ganon, nanatili ako sa Diyos at unti-unti niyang inaayos. Amen po ba? Katulad yan, algorithm natin kagabi, 600. Ngayon, 180 lang. Tuloy pa rin. Bakit? Kasi hindi nakabase sa circumstances ko o sa timeline o sa kahit anumang physical na bagay o dito sa mundo ang makakapagsabi ng kasagutan ng Diyos. Amen po ba? Mas gugustuhin ko pa rin na maghintay sa Panginoon at hindi naman na ito mawawala. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord dyan? Hallelujah! Tama, may mga sasakyan na dumadaan. May electric pa na maingay, may truck na maingay, may asong maingay. Pero ngayon, kapatid, tingnan mo naman ang ayos ng live natin. Amen? Ngayon, ang gusto ko lang, i-improve talaga to kasi katulad yan, kapatid, umiinit na tong cellphone, kaya naglalag. Kaya sabi ko, Lord, kailangan ko ng maayos. Pero si Lord nga nabigay sa atin ng laptop dati, ngayon pa ba? Amen? Pag merong mission, may provision. Tandaan mo yan. Ngayon, kung wala kang ginagawa para sa Panginoon, anong mangyayari sa buhay mo? Kaya ulitin ko, kapatid, kailangan nating magpumilit. Amen? Katulad nito, nang pinigilan siya, anong ginawa niya? Sumigaw siya ng mas matindi. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kaya ngayon, kapatid, may assignment po ako sa inyo. Amen? Gusto ko pong i-apply nyo to agad. At nasa sayo na yan. Isulat nyo po sa papel yung mga bagay na gusto mong gawin ni Jesus sa'yo. At pagtapos mong i-identify, ipanalangin mo isa-isa. Amen? Hindi po ako magpe-pray para sa inyo ngayon. Gusto kasi ng Panginoon na turuan kayong manalangin. Ulitin ko walang pattern sa pananalangin. Lumapit ka as is. Isulat mo ang mga prayer, ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Like for example, Lord, gusto ko pong magkaroon ng sasakyan, gusto ko pong magkaroon ng service, gusto ko pong magkaroon ng sarili kong bahay, gusto ko pong pagalingin mo ako sa sakit ko, mawala tong asthma mo, mawala ko tong back pain ko, lahat na hingiin mo. Huwag mong katamaran, buhay mo yan. Amen? Amen po ba? Ulitin ko huwag mong katamaran, buhay mo yan. Kaya kapatid, pagkatapos mong isulat, ipag-pray mo. At naniniwala ko, kung kaya mo pang ipaskill sa pader, paskill mo. Amen? Dahil kapatid, ipag-pray mo yan hanggat may gawin ang Diyos. Diba? Sabi po ng prayer is like a push, P-U-S-H. Pray until something happens. Amen. If something happens, praise God. If not, keep on praying. At ganun po ang cycle ng buhay. Walang humpay na pananalangin. Hindi po nakakatamad ang manalangin, hindi po nakakabagot ang pananalangin. Kung inaantok kapag nagpe-pray ka, kapatid, minom ka ng tubig. Amen. Ang pinakamahalaga, idulog mo yan sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya, hanggang dito lang. Amen. Samahan ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Samahan ng Lord yung pagsusulat mo ngayon. If you could share that to us, please share it. Kasi kapatid, ako po, nagmamarathon po ako ng prayer request. Amen.
Some of you guys, kinakamusta ko. Some of you guys, sinasabi ng Lord, hintayin mo siyang magbigay. Pero once na binigay niyo po yan sa akin, kapatid, I will faithfully pray for it. Amen. Meron pong live mamaya. Amen, mamaya meron po ulit. So, ngayon po kasi, pasama po sa prayer. Kasi plano ko pong pumunta ng jail ministry. Sama niyo po ako sa prayer kasi nakalib po yung pastora ko ngayon kasi meron po silang mission work sa Cebu. So, ako po yung pupunta sa jail ministry. Makakapagbigay po tayo ng bigas doon. Amen. So, baka magdagdag po ako ng pangbigas. Kasi may mga nag-bless naman, no? So, yun po, pasama po sa prayer na maihayag ko po yung salita ng Diyos doon. At the same time, pupunta po ako sa mga community namin from these past few days. At titingnan ko po kung paano po natin sila mapapakain. So, yun po, pasama rin po sa prayer. Tapos, at the same time, kapatid, yun po improvement ng live natin. Ako po, may live po mamayang gabi. Pasama po sa prayer. At the same time, kapatid, yung ano po, nahihirapan na po kasi ako sa service. So ngayon, laging sira yung e-bike. Kung hindi sira, nalulobat naman. So hindi po ako nakakalayo, no? So pasama po sa prayer, though nag-iipon na po ako. Pero pasama sa prayer na may makita po ako na maayos po na motor, no? Kahit second hand, no? O kaya brand new, hindi ko alam kung anong leading ng Lord. Pero ayoko po kasing mangutang. Kasi meron yung may nag-offer sa akin. Yung hulugan ba? Ayoko eh. Pinalaya na ako ni Lord sa utang. Ba't ko pa dadagdagan? Amen. Marami pa akong utang, kapatid. Binabawasan ko na ayoko lang dagdagan. Amen. So, nagpe-pray po ako sa Panginoon na sana makahanap po tayo ng magandang service. Kasi, ano po anong tawag dito? Nahirapan po talaga ako. Ang dami ko na pong pinupuntahan ngayon. Sa ngayon namamasahe po ako, maabot po yung pamasahe ko ng 100, 200. Tapos pag joyride pa, mas lalo pang malaki. So, kaya sabi ko, Lord, imbes na dito mapunta, sana makabili na lang ng motor, no? So, ayun po. Kaya, ayun, I pray and declare na sana, no, samahan niyo po ako sa prayer. At the same time, mga kapatid, gusto ko na rin i-announce. Nag-meeting po kami kagabi. At meron po kaming binubuo na revival conference. Amen. So, ito po ay camp. So, ito po ay gaganapin natin most likely 3rd or 4th week ng August. 2 days camp po siya. So, gagawin pa namin yung poster, gagawin pa namin yung contents, and series of preachers. Revival conference. So, ibig sabihin parang retreat to na nakakapag-restore talaga. Amen. Marami na pong mga kapatid namin na nakapunta po dito sa church at naranasan po ang pagpapala ng Panginoon. So, ang plano po namin ay sa Tagaytay. So, most likely po, ang registration fee po nun dahil Tagaytay, kapatid, is that around like 3,000 or 3,500. Pero kasama na po yung accommodation, pagkain sa buong at may swimming pool pa po. So, kasama po yung retreat nga. Kaya kapatid, ayun, if I could ask, no, na kung nais nyo pong sumama sa amin, no, sana makapag-ipon po kayo ngayon. Kung hindi kaya, madali namang pag-usapan yan. Pero, dalangin ko, ma-meet namin kayo doon sa conference, no? So, bubuin ko pa, mga July siguro ang poster namin, pero makapag-ipon-ipon. Opo, pwede rin po magpabaptize. Titignan natin, kapatid. Amen. So, ayun. Titignan natin kung paano lahat. Amen. Pero, ang dalangin ko, ay sana marami kasi target namin, limited lang, mga 30 to 50. So, i-open namin to sa church, i-open din namin sa lahat. So, ayun po. Nawa po ay makasama ko kayo, no? Again, desire pa lang. Mag-umpisa na mag-ipon. August pa naman. Baka kaya naman yan. Amen. Mga ilang milk tea lang yan at Jollibee. Natitipirin mo para makaipon. Amen. Pero iba po gagawin doon kasi grabe yung program. Ang dami ko nang na-attend na revival conference, kapatid. Talaga nakakapagbago ng buhay. Amen. Again, para yung registration para po sa accommodation yun. So, pero again, wala pang final. Pero August ng 3rd week and 4th week. Yan. So, ayun, thank you po, no? Pagpalain po kayo ng Panginoon, pero sa ngayon yun muna. Pero pasama po sa prayer, no? Lahat kayo, kahit mga taga Batangas, Mindoro, i-invite ko kayo, kapatid. Hindi ako papayag na hindi kayo pupunta.
Kasi kapatid, ito lang po yung pagkakataon na parang magkita-kita tayo, no? At makita nyo po yung ginagawa po ng Diyos sa church namin at the same time yung anointing na pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Pero again, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at i-send nyo po yung prayer request nyo, assignment nyo, ayusin nyo ha. At the same time, magkita-kita tayo mamayang gabi. Hallelujah. O kaya kung biglang ilid ng Lord na mag-live ako ng hapon, walang problema. Pero samahan muna ako ng Lord kasi pupunta po akong jail ministry. Ayun, thank you po. Bye-bye po. God bless po.